Akala ni Maria true love na itong huling textmate niya, kaya nakipag-eyeball siya. Kaso si lalaki di na kontento na nasa kanya na ang puso ni Maria, mantakin yung may tangayin pa siyang iba. Mataas na ang araw pero hindi kasing liwanag nito ang kasong inilapit namin sa NBI Bulacan Regional Office. Si Maria, hindi niya tunay na pangalan, ang biktima. Sa kanyang pagharap sa otoridad, hindi kaila ang kanyang kaba. Isang misteryosong regalo ang isinuko niya sa NBI. Galing ito sa lalaki ni hindi niya alam ang tunay na pangalan. Pagbukas ng mga otoridad sa regalo, bumulagta ang laman nito. May ipis. May ipis to. Weird ito, may ipis sir, yung regalo sa kanila. Di alam niya na alam mo, sirao na siya. Yun na nga marahil ang banta. Single lady pa ang 48 taong gulang na si Maria. Ilang relasyon na raw ang pinagdaanan niya. Sa kanyang edad ngayon, gusto na niyang makahanap ng katuwang sa buhay. Out of curiosity, sinubukan ko lang kasi naririnig ko sa mga friends ko na sila daw nag-chat. Sabi ko, bakit hindi ko pwedeng gawin? Single mother naman ako na parang nabuboard na ako ng mag-isa. Siguro, inisip ko na baka may namit ako dito na maging companion ko. Ganun. Right ko to. Diba? Kaya nung nakaraang taon nagsimula ang hilig ni Maria sa text chatting. Yung una ko nga naka-chat, naging boyfriend ko pa for 4 months. Yung second din, ganun din, naging boyfriend ko siya. Tapos itong third, hindi naman pero hanggang ngayon nag-chat pa rin kami. Yung fourth at saka yung fifth, parang hindi yung naging maganda experience ko. Sa pag-aakalang dito niya makikilala ang kukulay sa buhay pag-ibig niya, nangahas si Maria. Pinukulit na ako, text na siya ng text na mag-meet daw kami sa Caloocan. Tapos habang nag-uusap kami, nintay namin yung order namin. May binigay siyang gift sa akin. Nilagay niya sa table, sabi niya, mamaya mo nabuksan pag-uwi mo sa bahay. Hindi ko na napa-engrave yung pangalan mo dyan kasi hindi ko alam kung real name yung binigay mo sa akin. Sabi niya gano'n. Nag-lobat ako. Sabi niya, pwede bang isalpak yung SIM ko dyan sa phone mo? Tapos sabi niya, saglit na lalabas lang ako. After ilang minutes, sinulog ko siya sa labas. Wala na siya, hindi na siya bumalik. Pati yung bill ng pagkain namin, hindi niya binayaran. Ako na binagbayad. Ang problema, may maselang litrato at video si Maria sa natangay na telepono. Ang lalaki na nagpakilala sa kanyang si Roy na isang beses lang niya nakita, aba, mukhang heartbreaker pala. Nagte-text siya sa akin na ikakalat niya yung video ko kung hindi ako magbibigay ng 10,000 bukas 8 o'clock in the morning. Inumpisahan niya mag-send ng picture dun sa office mate ko. Tapos may mga naka-receive na gusto mo ng video for ganung text. Pero nung tinatanong nila anong video, hindi na nagre-reply. Kaya hindi ko alam kung talagang kinalat niya yung video. Pero yung picture, positive na meron. Ang text chatting ay karaniwan daw sa mga kabataan. Pero sa mga kaedad ni Maria, mas malalim daw ang kahulugan nito. Sa matatanda katulad namin, talagang pag nag-chat kami, parang towards talaga na magkaroon kami ng totoong relasyon. Hindi na lamang laro-laro. Ang makabagong paraang ito ay pareho din daw ng ibang paraan ng pakikipagrelasyon. May manloloko at may naloloko. Ang taong ka-text mo or ka-chat mo ay hindi talagang totoong tao kasi ang binibigay lamang sa iyo mga impormasyon na parang siniselect pa niya which is parang normal din sa ibang relasyon kahit sa yung physical presence na relasyon face to face. Dahil sa investigador, hindi tinatantana ng mga manloloko, itinakda ang araw para ang suspect naman na mabigyan ng leksyon. Makikipagkita ang biktima sa suspect para magbigay ng markadong pera kapalit sa pagsauli ng 2 teleponong tinangay sa kanya.
Pumwesto na ang lahat sa napag-usapang takpuan. Matagal-tagal din ang paghihintay. Saan siya pupunta? Nagbago na kaya ang isip ni Maria? Mahuli pa kaya ang nisala? Susunod, biktima at suspect, mapapanap pa kaya ni Cupido? Paano sabi?